Breaking news mga kabayan, panibagong palyadong sistema ng korupsyon ang nabunyag kamakailan lang at hindi ito tungkol sa kalsada o flood control, kundi mismong sa BIR. Ayon sa isang senador, ang umano'y kickback sa letters of authority ay sinasabing mas matindi, mas sistematiko at mas nagpapahirap sa ekonomiya kumpara sa mga dating ghost project. Pangalawa sa ating mga balita, matinding eskandalo sa budget ang sumabog matapos mabunyag ang umano'y Angara 5. Isang grupo na tinawag na Den of Thieves ang naitalang bahagi ng issue, kung saan 5 opisyal na umano'y konektado kay Senator Sonny Angara ang idinidiin sa umano'y malawakang budget insertion. At ngayon ay nasa sentro ng pinakamainit na investigasyon sa gobyerno. At panghuli sa ating mga balita, isang mainit na tanungan sa Senado. Direktang sinuri ni Senator Chis Escudero ang desisyon ng gobyerno na sampahan ng kaso ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa politika, kabilang na ang pinsan mismo ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kailan at paano sila nakumbinsi na ituloy ang kaso laban sa isang napakalakas na personalidad? Bago tayo magpatuloy, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Habang ang buong bansa ay nakatutok sa investigasyon sa DPWH, isang tahimik ngunit tila mas matinding katiwalian ang isiniwalat sa Senado. Ayon sa isang ulat na tinampok sa Bilyonaryo News Channel, isang bagong buwaya ang itinuturo ngayon. Sa isang pagdinig, diretsahang inihayag ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito na ang kickback sa flood control scandal na umaabot na sa 25% ay wala pa raw sa kalingkingan ng kickback sa Bureau of Internal Revenue. Suot pa ang kanyang tinawag na bantay buwaya glasses. Idinetalye ni Ejercito ang umano'y malawakang LOA scam sa ahensya. Ang Letter of Authority o LOA ay ang dokumentong ginagamit ng BIR para siyasatin ang libro ng mga kumpanya na may mga questionabling tax obligation. Ngunit itong lehitimong proseso ginamit umano sa matinding pang-aabuso, lalo na nitong nakaraang taon. At dito na binitawan ni Ejercito ang tunay na pasabog, ang hatian. Ayon sa senador, ang masaklap sa sistemang ito ay baligtad ang nangyayari. Sa halip na ang gobyerno ang makakuha ng malaki, 70% umano ng dapat na koleksyon ang napupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal at 30% lamang ang pumapasok sa kaban ng bayan. Para magkaroon tayo ng ideya kung gaano kalaki ang nawawala, ibinigay niya ang isang halimbawa. Ang dating target collection mula sa mga LOA ay 6 billion pesos. Ngunit ang pumasok lang sa gobyerno ay 2.3 billion pesos. Ang nawawalang 3.7 billion, iyon na umano ang 70% na naibulsa na ng iilan. Ang problemang ito ay hindi na lang lokal. Ayon kay Ejercito, maging ang European Business Chamber ay nagrereklamo na rin. At ang isa pa sa mga problema, kahit ang mga tax obligation ng isang kumpanya na naklear na sa mga nakaraang taon ay muli pa ring binubuksan para muling ma-audit. Dahil sa bigat ng mga revelasyong ito, mabilis na umaksyon ang gobyerno. Agad na sinuspinde ng Department of Finance at ng bagong BIR Commissioner ang lahat ng field audit at mga operasyong may kinalaman sa LOA. Isang malinaw na hudyat na seryoso sila sa pag-imbestiga sa issue. Kasabay nito, naghain na rin si Senator Erwin Tulfo ng Senate Resolution No. 180 para formal ng imbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang LOA scam at ang mga opisyal na sangkot dito sa mga nakaraang taon. Sa huli, nanawagan si Senator Ejercito sa mga negosyante na maglakas loob ng lumantad at magbigay ng kanilang testimonya para tuluyan ng matigil ang ganitong sistema. Ang tanong ngayon, sa pagbubukas ng panibagong aklat ng korupsyon, sino-sino na namang malalaking pangalan ang lilitaw? Habang mainit ang usapin ngayon sa flood control, isang panibagong network ng korupsyon na naman ang unti-unting nauungkat. Isang network na hindi lang sa iisang ahensya, kundi tila kumakalat sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Ayon sa isang exclusive report ng Bilyonaryo News Channel, isang grupo ng 5 opisyal na tinaguri ang Angara 5 ang nasa likod umano ng malawakang insertions sa national budget. Bagamat hindi pa napapatunayan ang pangalan ng mag-amang dating Senador Edgardo at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara ay nadawit at nagsisilbing sentro ng koneksyon ng grupong ito.
Iba-ibang ahensya, iba-ibang posisyon, pero iisa umano ang modus, ang malakihang insertions sa national budget. Sino-sino ba ang miyembro ng sinasabing Angara 5? Alamin sa exclusive political update ni Hannah T. Angara 5 kung tawagin ng source ng Bilyonaryo News Channel ang 5 kawani ng gobyerno na sangkot umano sa insertions sa national budget. Anya, den of thieves kung ituring ang mga ito dahil sa lawak daw ng sakop ng kanilang insertions. Malawak umano ang mga koneksyon ng mag-ama na former Senators Edgardo at Sonny Angara, kabilang dito ang mga nasasangkot ngayon sa flood control scandal. Una nang lumitaw ang pangalan ni DepEd Secretary Angara sa flood control mess dahil sa di umano'y deliveries ng 12% kickback ng projects na para raw sa kanya. Naging transaksyon daw ito ni flood control whistleblower Roberto Bernardo sa umano'y protege ni Angara na si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Siya ang unang lumitaw na pangalang Angara Tide na nasangkot sa flood control mess at kalaunay bumaba na sa kanyang pwesto. Broads sina Angara at Olivar sa Sigma Rho fraternity. Ayon sa aming source, marami ring koneksyon si Olivar sa iba pang mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga nasa DICT at DBM. Dati na rin daw nagtrabaho si Olivar sa Senado nung nabubuhay pa si late Senator Angara ayon sa aming source. Naging kasamahan din nila noon si dating DBM Secretary Amina Pangandaman na bumaba na rin sa pwesto sa gitna ng flood control scandal matapos idawit ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Ko, si Pangandaman daw ang nag-arrange ng meeting kaugnay ng budget insertions na gagawin ni Ko para umano sa Pangulo na nasa 100 billion pesos. Una nang lumitaw ang pangalan ni Secretary Angara sa flood control mess, kung saan idinetalya ni whistleblower Roberto Bernardo ang umano'y 12% kickback na para raw sa kanya. At ngayon, mas lumalawak pa ang kwento. Ating kilalanin ang 5 pangalan na bumubuo sa umano'y den of thieves. Ang unang pangalan, si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Siya ang unang idinawit ni Bernardo bilang protege ni Angara. Ang kanilang koneksyon ay malalim. Magkapatid sila sa Sigma Rho fraternity. Ayon sa source, si Olivar ay dati na ring nagtrabaho sa Senado sa ilalim ng yumaong si Senator Edgardo Angara at may malawak na koneksyon sa DICT at DBM. Ang pangalawang pangalan, si dating DBM Secretary Amena Pangandaman. Siya ay dati ring kasamahan ni Olivar sa Senado. Ang kanyang pangalan ay unang idinawit ni Zaldico na nagsabing si Pangandaman daw ang nag-arrange ng meeting para sa 100 bilyong pisong budget insertions na para umano sa Pangulo. Ang ikatlong pangalan, si Ronald Ang, isang dating kinatawan ng Ako Bicol Party List, kung saan naging kasunod niya si Zaldico. Ang kanyang koneksyon ay doble kara. Dati siyang consultant sa opisina ng yumaong si Senator Angara at kasabay nito, siya rin ay Vice President at Corporate Counsel ng SunWest Group of Companies, ang kumpanyang pag-aari ni Zaldico. Director din siya sa mga hotel ni Ko, tulad ng Misibis. Ngayon, isa siyang TIESA Director. Ang ika-4 na pangalan, si DBM Undersecretary Wilford Wong. Siya ay inilarawan ng source bilang bata ni Angara. Ngunit ang mas mabigat na aligasyon, siya umano ang naging bagman ni dating Secretary Pangandaman sa mga insertion transaction sa DBM. At ang ika-5 pangalan, si DICT Undersecretary Faye Condes de Sagon. Siya ang tinaguriang de facto secretary ng ahensya. Bagamat itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot, ang kanyang mga koneksyon ay hindi maitatago. Ayon sa source, malapit siya sa mga miyembro ng Sigma Rho, ang fraternity ni Angara at Olivar. Malapit din siya kay Pangandaman. Sa katunayan, sina Olivar at Pangandaman ay parehong spotted sa kanyang kasal noong 2018. Ang 5 pangalang ito na may iba't ibang posisyon sa DepEd, DBM, DICT at TIESA ay bumubuo sa isang network na may iisang sentro ng koneksyon, ang pamilya Angara. Nang sinubukang kunin ng Bilyonaryo News Channel ang panig ni Secretary Sonny Angara, isang kakaibang galaw ang kanyang ginawa. Hindi niya sinagot ang text, ngunit inunahan niya ang istorya. Nag-post siya sa kanyang ex account at ipinahayag na kaya raw niyang tanggapin ang mga demolition job. Ngunit nakiusap na huwag nang idamay ang kanyang yumaong ama dahil hindi na nito kayang sagutin ang mga paratang. Ang iba pang mga opisyal na pinangalanan ay hindi pa nagbibigay ng kanilang pahayag. Ang revelasyong ito ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim at komplikadong sistema ng umano'y korupsyon na inilalarawan ng ilan bilang malawak na network na kumikilos sa iba't ibang ahensya.
na pinagbubuklod ng mga koneksyon sa fraternity, sa politika at sa matagal ng pagkakaibigan. Ang tanong ngayon, hanggang saan aabot ang investigasyon sa pugad na ito? Muling naging lugar ng mahalagang pagtatanong ang sahig ng Senado nang diretsahang tanungin ni Senator Chis Escudero si DPWH Secretary Vince Dizon ukol sa mga detalye ng pagsasampa ng kaso laban sa mga kilalang personalidad sa flood control scandal. Ang unang isinalang ni Escudero, si dating Congressman Zaldico. Tinanong niya kung sa anong punto nakumbinsi ang gobyerno na kailangan ng sampahan ng kaso si Ko. Ipinaliwanag ni Secretary Dizon na ang kaso laban kay Ko ay isa sa mga pinakaunang inirekomenda ng ICI at DPWH sa Ombudsman noon pa mang huling bahagi ng Setyembre. Ito ay base sa kanilang mga inspeksyon sa mga proyekto ng SunWest Corporation sa Oriental Mindoro kasama si Governor Bons Dolor, at ito rin ang unang kaso na isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na nagresulta sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Ngunit ang mas mabigat na tanong ay ang kasunod, ang tungkol sa dating House Speaker. Kailan po ito napagpasyahan? Diretsahang tanong ni Escudero. Inamin ni Secretary Dizon na ang desisyon na isama si dating Speaker Romualdez ay nabuo lamang nitong mga nakaraang linggo. Ang naging basihan, ang mga bagong ebidensya at dokumento na nakuha ng DPWH tungkol sa mga proyekto ng SunWest Corporation at ng isa pang kumpanya ni Ko, ang Hightone Corporation, sa loob ng maraming taon. At dito na binitawan ni Dizon ang isa sa mga pinakamahalagang salik, ang sinumpaang testimonya ni Sergeant Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Hearing. Ang mga pahayag ni Gutesa kasama ang mga naging interview ng ICI mismo kay Romualdez ang bumuo sa kanilang rekomendasyon na isinumite sa Ombudsman. Nang tanungin ni Escudero kung gaano kalaki ang halaga ng mga proyektong sangkot, ang sagot ni Dizon ay nakakakilabot. Ayon sa kanya, mula 2016 hanggang 2025, ang kabuuang halaga ng mga kontrata ng SunWest at Hightone ay aabot sa mahigit 100 bilyong piso. Ngunit hindi pa tapos si Escudero. Kinwestiyon niya kung bakit isinama pa rin ang affidavit ni Gutesa sa kabila ng mga issue na lumabas sa Senado tungkol sa pagpapanotaryo nito. Diretsahang sinagot ito ni Dizon. Ayon sa kanilang mga abogado, dahil sinumpaan naman ito sa loob ng pagdinig sa Senado, sapat na itong basehan para isama sa mga datos na ipinasa sa Ombudsman. At dito na dumating ang pinakakritikal na tanong ng gabi. Di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating Speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Tanong ni Escudero. Ang sagot ni Dizon ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Mr. President, wala po. In fact, ikinuwento niya na sa lahat ng kanyang pakikipag-usap sa Pangulo, iisa lang ang laging sinasabi nito. Kung saan man sila dalhin ng ebidensya, doon sila pupunta, kahit na sino pa ang masagasaan. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay daan para magbigay ng kanyang sariling privilege speech si Senator Escudero. Dito, binati niya ang administrasyon. Ayon sa kanya, pinatunayan ng gobyerno na hindi sila sumunod sa anumang script o sarswela para pagtakpan ang mga tunay na salarin. Inilarawan niya kung gaano kahirap marahil ang naging desisyon para kay Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang sariling pinsan. Ngunit sa kabila nito, pinuri niya ang Pangulo sa kanyang sigasig na panagutin ang mga dapat managot at sa pagtutol nito sa anumang tangkang ilihis ang investigasyon na nagdadamay lamang sa mga inosenteng tao. Ang gabing iyon sa Senado ay hindi lang isang simpleng pagtatanong. Ito ay isang paglalantad sa proseso sa likod ng isa sa mga pinakamalaking kaso ng korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Isang prosesong nagpapakita na sa ilalim ng kautusan ng Pangulo, walang sinuman, kahit pa kapamilya, ang ligtas sa batas. Sa mga sunod-sunod na iskandalo at issue na kinakaharap ng ating bansa, ang BIR LOA kickback, ang Angara 5 budget insertion mess, at ang makasaysayang Senate showdown ni na Escudero at Secretary Dizon. Isang napakalinaw na larawan ang lumilitaw. May isang mas madilim na problema sa loob ng gobyerno na hindi na kayang tabunan ng simpleng press release o pagtanggi. Ang bawat revelasyon ay tila piraso ng isang higanting puzzle ng katiwalian. Mula sa pangungurakot na literal na sumisipsip sa buwis ng bayan, hanggang sa mga insertion na parang minimina ang budget, hanggang sa flood control na umaapaw sa kickback at peking proyekto. Ngayon, malinaw na hindi lang iisang ahensya ang problema. Hindi lang isang opisyal. Hindi lang isang grupo.
Ang nakikita natin ay magkakabit-kabit na network, mga tao sa BIR, DBM, DICT, DepEd, DPWH, pati na rin mga personalidad na may bigat sa politika. Lahat umano'y umiikot sa iisang mekanismong naglalason sa kaban ng bayan. Pero ito ang pinakamahalagang punto, mga kabayan. Sa kabila ng bigat ng mga pangalang sangkot, sa kabila ng lakas ng kanilang impluensya, at sa kabila ng panganib na bumangga sa mga makapangyarihan, ipinakita ng mga investigasyon na ang problema ay pwedeng sugpuin kung may political will, kung may ebidensya, kung may tapang, at kung may malinaw na direksyon mula sa itaas. Kahit sino, kahit gaano kataas, kahit gaano kalapit sa presidente, walang ligtas. At dito napapasok ang tanong na dapat itanong ng bawat Pilipino. Kung pwede palang gawin sa ngayon, bakit hindi natin ito hilingin na gawin para sa lahat ng kaso, para sa lahat ng ahensya, at para sa lahat ng nakinabang sa kaban ng bayan?